May mga taong tinatalian, sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Isarap ng umaga, lalo na't kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Isip na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakailangan lang pag-inagin mo. Kailan ka ba magbabago? Kailan ka ba matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, sanang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Dalaga na ang tali sa paa, nimulat na ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Isang mapagpalang gabi mga Kapilipino sa mga dako ng mundo. Samahan niyo ako dito sa Mabuhay Radio Network Japan para sa programang Tabas ng Malayang Pamamahayag. Ngayon po ay May 4, 2020. Ako po si Kuya Edmar Stabilio. Kanina ay muntik na tayong ma-hostage mga OFW. Ma-hostage ng PhilHealth. Mabuti na lamang at umaksyon ang Malacanang. Naalarma po yung Malacanang dahil sa galit ng mga OFW sa ginawang gagawin tayong katasan ng PhilHealth. 3% mandatory. 3% mandatory at sinasabi nga natin na kung makakamatay ang mura, marami namatay na opisyal ng gobyerno. Kung nakakamatay ang galit ng bawat Pilipino, talaga namang todas lahat siguro yung mga nasa PhilHealth, no? Todas lahat dahil sa galit nga ng ating mga kababayan. Anyway, pasalamat tayo, talagang nagkaisa tayo kanina dahil sa pamamagitan ng online protest. Hindi lang ang Mabuhay Radio Net Japan ang sumama dyan, kundi iba't ibang natin mga kababayan na kontra, maging mga DDS ay talagang hindi nakapagsalita doon sa nangyari. No? Mabuti na lang kumilos sila, pero sabi ng Malacanang ay pansamantala lang habang COVID-19. Di ba? Yun ang tanong. Yung walang linaw kung talaga ito ba'y talagang tinanggal na, i-demolish yung pagbibigay ng contribution, di ba? Anyway, pag-usapan po natin yan sa ibang programa. Ano? Ngayong gabi po ay makakasama natin via phone Pats si Miss Elanel Ordidor na mas kilala sa pangalang Lynn Silawan sa yung kontrobersyal na OFW mula dyan sa Taiwan. Nakalaban po yan ng mga DDS. At dahil nga sa pagbibigay niya ng pahayag sa issue ng ating bansa, ay gumawa ng hakbang ang DOLE, ang DOLE, at siya ipapatiport ba kamakailan lamang naging issue yan sa ating bansa, no? Pero binutata, binaril, sinupalpal ng gobyerno ng Taiwan ang DOLE, ano? Kaya naman ngayong gabi ay
makakasama natin, makakapanayam natin ang boses o marinig natin ang boses niya dito sa Mabuhay Radio Network Japan. Itong si Miss Elena Oridor, mas kilala sa pangalang Lynn Silawan. Kaya alam niyo kung bakit natin gusto makapanayam. Kasi siya ay binabalahura ng mga DDS at alamin natin sa kanya kung ano yung kanyang naging experience o kaya iba pang mga dapat nating malaman kung ano nangyari doon sa kanyang paglaban dito sa mga issue sa ating gobyerno. Anyway, magandang gabi sa iyo. Sa linya natin si Miss Lynn Silawan. Magandang gabi sa iyo, Miss Lynn Silawan. Tayo napapanood sa buong mundo. Magandang gabi sa iyo mula dyan sa Taiwan. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat at magandang gabi sa taga-subaybay ng inyong programa, Mabuhay Network Japan. So, magandang gabi sa lahat. Sige. Yung yata may umangin dyan sa background mo, parang mayroong maingay, malakas bang hangin dyan sa lugar mo? Hindi naman. Medyo marinig tayong ingay ng konti dyan sa yung background. Baka may nakatutok sa yung electric pa, ano naman. Anyway, Lynn, bago tayo magpatuloy sa ating programa, batiin mo muna yung mga supporters mo, no? Ngayon po ay May 4, 2020, ha? At anong oras na po rin sa Japan ay 7 minutes, makalipas po ang alas 10 ng gabi. At bago tayo magpatuloy, at marami akong katanungan sa iyo, Lynn, at marami nakikinig sa atin, mga kababayan, para na sa ganun yung boses mo ay boses din ng ilan natin mga kababayan. Dahil na hindi ka natatakot sa paglaban, kung ano man yung harapin mo, pero nandiyan ka pa rin. Batiin mo muna yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood sa atin, Miss Lynn, go ahead. Binabati ko po yung... Bakit nawala? Oh, sandali. Merong alert yung Itong problema rito merong nagme-message dito sa ating tawagan ulit natin si Miss Lynn, no? Lumilindol, plus report, lumilindol po dito sa Japan ngayon. Lumilindol dito sa Japan, kaya gano'n, ano? Hello, Miss Lynn? Hello? Naputol tayo. Alam mo kung bakit sa mga sandaling ito yung lumilindol po dito sa Japan. Lumilindol. Nandito kami sa mataas na gusali dito sa Tokyo. Lumilindol. Anyway, pangkaraniwan lamang yan dito. Pero tuloy tayo sa ating programa at hindi po tayo natatakot dyan sa mga ganyan lindol. Buong sa Pilipinas, takot na takot ng mga Pilipino dyan. Dito, wala lang. Umuindayog yung itong gusali. Kaya nawala yung ating natawag sa iyo. Anyway, pati ka muna sa mga kababayan natin. Go ahead, Miss Lynn. Babatiin ko pala yung syempre yung mga viewers natin. Syempre, magandang gabi sa inyo. Yes. Sila Bro Christopher Di Maguya, Sir Freddy Abad, sila Suri Abad, at saka actually marami tayong mga supporters. Sige, babatiin natin lahat yan mamaya. Sige, go ahead. Sige, tuloy mo na. So, syempre si Attorney Inso, sino pa ba yun? Si Attorney Michael. Si Bro Sila ba yung nakikinig ngayon? Yes. Okay. Yes, nanonood yan sila ngayon, no? Sige, sino pa? Baka yung pamilya mo, yung asawa mo, yung mga anak mo. Madami. Yung anak mo, sige, importante lagi sa buhay natin yung pamilya, yung mga anak, di ba? Syempre yung mga anak ko, syempre magandang gabi sa inyong mga anak. Ito lang, huwag kayong mag-alala, okay si mama. Ayun. Maganda pa rin. Yan ang maganda. Yan ang masarap pakinggan, di ba? Dapat kahit anong problema natin sa buhay na dumarating mga pagsubok, maganda pa rin tayo. Macho pa rin. Blooming pa rin. Kailangan. Dapat ganon. Dapat ganon. Yan, ganon, di ba? Ngayon, ganito, Lynn, sandali lamang. Ikaw ba'y taga saan, Miss Lynn? Bigyan mo kami ng konting background sa yung kung saan lugar ka sa ating bansa. Ako po ay lumalaki sa City of Pagadian, province ho ng Zamboanga del Sur. So ang salita mo is Cebuano? Bisaya ho ako. Bisaya. Cebuano. Kasi siyempre, pag sinabi mong Cebuano is Bisaya, di ba? Yun pala yun. Ikaw ba'y mayroong... And then, okay, go ahead.
Yes, may asawa ho ako. Alam ko na ho yung ano yung tanong eh. Yes. Marami kasi nag-aabang dyan. Kailangan una nating sagutin yan. Yan, di ba? Pinapasaya lang kita para namang sa ganun. Baka naman ikaw ay single mother. Kasi karamihan sa mga nag-abroad ay single mother, di ba? Mga ganun ang kwento. Mm. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Tatlo po, tatlo. Mayroon Okay. akong tatlong babae na anak. Okay, sige. Meron ng idea yung mga kalalakihan na wag nyo nang ligawan ito si Miss Lynn kasi nga naman, meron na palang nagmamay-ari. At yung asawa mo, nasaan siya? Anong trabaho? Isa din ho OFW. Saan bansa? Andito din ho. Magkasama kayo dyan sa Taiwan. Very good. Opo. Di isang apartment lang kayo. Ay, hindi ho magkalayo. Magkalayo kayo. Anyway, sige. At least meron na kayong idea kung ano yung background ni Miss Eileen. Ha? Wag natin tanongin yung edad kasi Paul yun sa atin, di ba? Anyway, punta na. Okay lang ho, okay lang ho. Sige, okay lang din pala. Ilan taon ka na? Mag-36 ho. Batang-bata ka pa, wala ka pa sa 40. Ako, 40 anyos na ako, pero mukha pala akong 36. Wow. Di ba? Kasi nga naman, pag in love ka daw, bumabata. Di ba? Ganun daw. Allah, ganun ba yun? Yes, sasamahan natin ng kwenteng konting kwela. Kalandian. Hindi pwede tayong maging seryoso masyado sa buhay, di ba? Tama ba ako? Anyway, mga Tama lang. nanonood sa atin ngayon all over the world, pwede kayo magbigay ng komento bago ako magtanong o kaya yung mga DDS na nagagalit sa mga nagbibigay ng opinion sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Welcome po ditong mag-comment. Yung kahit magmura kayo, okay lang yun. Sa message lang naman yan, nababasa yan, di ba? Walang problema. Handang tanggapin ng yung mga katulad namin na talagang tinatama yung mga mali, di ba? Wala tayong kinakampihan dito. Anyway, Lynn, ito, umpisa na tayo. Papasukan ko na yung mga tanong, ano? Okay, Anyway, ho. bilang isang OFW, nung malaman mo na ipapadeport ka ng Dole, ano ang unang reaction mo, Miss Lynn? Unang-unang reaction ko, natanong ko po sa sarili ko Mhm. na bakit dumating tayo sa puntong ganito. Yes. Na actually wala ho namang akong nakitang mali Mhm. or masama dun sa mga ginagawa ko. Kung tutuusin nga, mas lamang sila kaysa ginagawa ko. Gumbaga, ang sa akin lang is dahilan lang iyon. Kaya ko nasabi iyon dahil sobrang upset na po ako sa ating pamahalaan. Mhm. Hindi bilang isang ina, bilang isang Pilipino, Mhm. hindi ho talaga normal ang isipin natin na okay lang. Mhm. Okay lang ang ganito, okay lang ang ganyan. Hindi ho eh. Gumbaga, kabaliwan na ho iyon kung sasabihin mo, okay ang pamamalakad ngayon kaysa noon. Mhm. Wag na ho nating ikumpara sa nangyayari noong administrasyon sa administrasyon ngayon. Mhm. Kasi unang-una, wala lang ho talaga sa kalingkingan. Wala ho. Kung ikumpara ho Ano ibig natin sabihin ha, ng wala sa kalingkingan? yun ho unang-una ho kasi, yung mga kasinungalingan, Mhm. yung talamak na patayan, Mhm. yung mga pangakong wala namang natutupad, Mhm. kumbaga, may natutupad nga siguro pero kabaliktaran naman sa sinasabi. Okay, bago natin Tulad puntahan nung- yan, Miss Lynn, paputulin Yes, kita tungkol okay. dyan. Mamaya natin pag-usapan yan. Pero anong sinabi sa ng mga taga-Dole nung puntahan ka sa yung, ikaw ba pinuntahan sa trabaho mo o kanya sa tinitirhan mo? Siyempre, alam nila kung saan ka nakatira base dun sa mga broker, yung mga sa agency na pinanggalingan mo. Sinerch ka na nila, di ba? Ganun. Ano bang, ikaw ba, anong sinabi sa iyo ng mga taga-Dole? Noon hong pagdating ho talaga nila dito, tinatanong ho nila ako kung ano po daw ang laman doon sa videos ko. Mhm. So, ayun ho, kasi hindi ho naman po sila talaga sigurado kung ano ho ba talaga, parang wala ho. Teka muna, bakit ka nila pupuntahan na hindi naman pala nila nalalaman yung mga pinagsasabi mo? Bakit? Di ba? Yun na nga po ang ano ko eh. Kaya ini-explain ko po nila kasi hinihingi naman ho nila yung side ko. Mhm. So ako ho noon ay, nung time na yun ako ay medyo nakaramdam ng saya dahil Mhm. nasasabi ko sa sarili ko,
sa wakas, masabi ko na ng maayos ang nais kong sabihin doon sa video. Actually, yung video na ho kasi iyon is proposed solution para sa pandemic natin. Ang nangyayari, hindi ho ako nakapag-intro ng maganda dahil nga po sa mga comments ng mga DDS. Yes. So, nung dito sila Na-distract nung... ka, kahit kumbaga, na- na-distract ka. Opo, na-distract ho ako noon. Mm. Nung pinuntahan na ho ako ng taga-OWA dito, doon ko po na-explain ng maayos sa kanila. So, expectation ko po is yun ay makakarating sa ating pamahalaan. Pero malaki ho ang pagkadismaya ko dahil yun nga ho, na-explain ko ng maayos, sinasabihan na nila ako na magsusorry ako, ay ako naman ho ay nangangako dahil nga ho sa mga follow-up na sinasabi nila. So, ako ho ay natasabi nga oo. So, nandun ho yun sa video kung saan pinadelete nila. Okay. Ano bang mga naging komento mo? Bakit sila nasaktan? Nasaktan ang dole. Siyempre, pag sinabi mo dole, sakop ng gobyerno. At hindi naman gagalaw yung mga yan kung walang basbas yung mga nasa likod niyan, mga amo nila, mga boss nila. Di ba? Yung Malacanang, hindi naman gagalaw ng sarili na ng diskarte. Ano ba yung mga naging komento mo dun sa live mo? Sa live ho nung andito siya or noon ho Yung live kung ka, saan? yung anong nag-viral, yung mga maraming nag-rumor sa iyo, ano okay. ba mga sinabi mo doon? Actually, hindi ho nila naiintindihan kung ano ho talaga ang nais kong sabihin. Tulad no nung proposed solution ko, sabi ho kasi nung OWA ni Attorney Macaoyag, sabi ho kasi niya, gumagamit daw ho ako ng mga bagay-bagay para akong nanawag ng pag-aaklas. Yung mga bagay po iyon, yung mga bagay pong iyon is yun ho yung lata, plastic, at papel. Kasi yun hong mga bagay na iyon, yun ho yung pangunahing kagamitan sa ating food industry, sa ating factory ng pagkain. So kung wala hong mga bagay na iyon, kung yung mga bagay na iyon ay sarado din ho ang kanilang faktorya, wala hong kwenta ang factory ng pagkain kahit nagbubukas kasi walang mga plastic, walang mga lata, walang mga papel. So anong gagamitin nila pangbalot sa mga produkto na pagkain? So yun ho ay hindi naiintindihan ng mga DDS. Kisyo, pati ba naman daw lata, problemahin ko. Pati ba naman daw isda, problemahin ko. Iba natural. Pero kung ganong salita lang na mga sinasabi mo na unang pangunahing pangangailangan, di ba? Sa COVID-19, di ba? Pero bakit sila nasaktan? Magsalita ka ba doon ng medyo masakit sa pandinig? Meron ka bang nabanggit na nagmura ka ba? Yes ho. Actually ho, yun hong mga salitang lagi ho nilang ginagamit at mas lamang pa ho doon. Yung salita ko pong itinaboy ko, wala ho akong isang tao na pinupunto. Wala ho akong tinatawag na pangalan nga, uy, ito mangmang ka, uy, ito ikaw inutil ka. Wala ho. Ang sabi ko po, lagi ho kayong stand with President na napakaraming mga tao na pwedeng isigaw ang kanilang hinanaing. Dapat yan ang lagi nating isigaw. Ang hinaing nila, ang problema nila. Pero bakit lagi kayong stand with President? Napakamangmang nyo, napaka-inutil nyo. Yun yung dalawang words na iyon, hindi ko po pinupunto ng isang tao o dalawang tao lang o dalawang pangalan lang. Yun ho ay pangkalahatan. Naasa kanila na ho iyon kung kanilang sasaluin. Okay? So, go ahead. Ang last ho yung video na yon, is yun hong sinasabi ko. Kung bigyan ho ako ng pagkakataon na masampal ho ang Pangulo is gagawin ko. Kung bigyan lang naman ho Kung bibigyan lang naman. Sinabi mo talaga sa yes, video? sinabi ko po talagang yan. sampal. Sinabi ko po Yung yan. talagang, yun nasabi mo yon base doon sa sama ng loob mo sa mga nangyayari sa ating bansa. Opo. Alin po ba ang masama doon? Yun ho bang sasabihin ko kung bigyan ako ng pagkakataong masampal siya, ay sasampalin ko, o yung mag-uutos siya na shut them and kill them. Alin ho ba? Alin ho ba ang doon?
Pero Mas stable. bakit mo nasabi yung ganyang salita? Kasi pag sinabi mong sampal sa Pangulo, kasi siyempre kahit papaano, kami mga broadcaster, may mga respeto pa rin kami sa ating mga namumuno sa ating bansa. Kahit nagkokomento kami, nagbabatikos kami, pero hindi namin sinasabi na sampalin kita, suntukin kita. Saan ka kumukuha ng tapang mo? Bakit galit na galit ka that time? Yung parang ano ba yung, ano mo, yung nakikita mo na nangyayari, yung talagang sa gobyerno natin? So, upset na ho ako sa totoo lang po. Upset na ho ako sa pangyayari. Talagang punong-puno na ako eh. Kasi unang-una pa lang, first week ng January or second week ng January, may panawagan ho ako. Post ko ho iyon sa original account ko yung Malande. February 11, nag-live videos ho ako. Ang sabi ko po, Mr. President, unahin mo muna ang kapakanan ng iyong nasasakupan bago ka magpakabayani ng bansang China. Yun ho ay hindi nagugustuhan ng mga DDS. So, yun ho ay wala ho akong sinasabi doon na hindi maganda. Yun ho ay para sa lahat, para sa bayan. Pero binabash nila ako ng binabash. Tinitira ako nila ng tinitira, binabastos nila ako, pati mga anak ko nadadamay na. So, yun ho ay kabutihan ho para sa bayan ang ginagawa ko. Binabas na nila ako. O di sige, bastusan na. Di sige, bastusan tayo. Yun ho ang punto ko. That time ba, nung siyempre dyan sa Taiwan, may mga grupo dyan ng mga DDS, di ba? At alam mo naman yung grupo nyo, yung mga kontra. Ang alam naman natin, talaga namang sa mga OFW, maraming tinatawag si Pangulong Duterte na Tatay Digong, di ba? Hindi ka ba natatakot that time na ikaw ay paglabas mo ng trabaho mo, na mga kilala ka nila di ba? At na ikaw ay kontra sa pamamalakad ni Pangulong Duterte. At hindi ka ba natatakot paglabas mo ng trabaho dahil sabi mo nga may mga banta kang natatanggap bayad dun sa mga messenger, kung ano man yung mga pinagsasabi. Hindi ka ba natatakot that time? Wala ho akong takot eh. Hindi ho ako nakakaramdam ng takot. Unang-una ho siguro dahil alam ko kung paano magprotekta or paano ang kanilang patakaran dito pagdating sa batas. Pangalawa ho, nasa tamang posisyon ho ako kahit ho nakapagsabi ho ako ng hindi maganda, alam ko ho, yun ho ay totoo. Aaminin ko po, yun ho ay mga sinasabi ko is totoo. Wala ho akong kinukubling na salita, wala ho akong tinatago na salita. Lahat na sinasabi ko doon sa video kung saan na nga nag-viral, lahat ho ay sinasabi ko na ho sa mga interviews ko. Wala ho akong kinatakutan. Yes. Paano mo nalaman na, kanino mo nalaman at paano mo nalaman na ipapadeport ka na pala ng DOLE? Sino nagbigay siya ng impormasyon? May nag-message ho sa akin na yun nga daw, may nabasa daw silang deportation. Hindi ho ako maniniwala noon kasi nga, lagihan naman ho akong nakakita ng petition for deportation para sa akin, yung online petition. So hindi ho ako naniniwala noon. Noong si Attorney Inso na ho ang tumawag sa akin. Sino yung Attorney Inso? Yun po. Si Attorney Inso ho, si Attorney Ricky. Ano siya? Malihi siya. Bakit ba't mo siya kilala? Paano kayo nagkakilala? Sa online lang din ho. Online? Sa online Nasa ko lang din Pilipinas ba siya o nandiyan din sa Taiwan? Opo, sa Pilipinas po. Nasa Pilipinas po. So naging kaibigan mo siya base sa online? Online na. So, Opo. ang tawag dyan, yung digital friend. Opo. Yan ho yung ano niya. Tapos tumawag siya sa akin na, uy, Lynn, ano totoo ba to? So, tinitingnan ko yung pinurward niya sa akin na link. Sabi niyo, hindi ko alam, ngayon ko lang to nakita, attorney, pero may nag-message na sa akin kanina nga, ano nga daw, may nabasa nga daw siyang ganun. So, ang sabi ho niya, ano ba, kumusta ka na dyan? Ano bang kalagayan mo? Ganyan. So, nag-worry na siya halos lahat yung mga naniniwala sa aking advocacy, sila ho ay nag-alala na rin para sa aking kalagayan kasi nga syempre, unang-una ho may narinig na silang yun nga, panghaharas ang nangyayari. So,
parang nag-worry na ho talaga sila. Kaya sabi ko, mag-relax lang tayo. Pero ikaw, Nasa kung sila katotohanan tayo. nagwo-worry, Lynn, kung sila nagwo-worry, ikaw anong pakiramdam mo that time, siyempre, bilang isang OFW na kaya ka nga nag-abroad para sa kapakanan ng iyong mga anak, tapos bigla ka na lang papauwiin at yung may kaso ka pa, siyempre, di ba? Dahil nga sa sinasabi Oo, sa kasuhan nga daw ako. natakot ka that time. Medyo ano bang, sinong unang naging ano mo, naging sandalan mo that time? Yung talagang, kumbaga, sa halip na tulungan ka, idinadown ka that time. Unang-una ho, sabi ko ho talaga sa sarili, si God na ho ang bahala. Dahil alam ho ng Panginoon kung ano at ano ang aking ipinaglaban. Sabi ko na nga ho, buhay ko ang kapalit ng prinsipyo ko. Wag na wag nila akong sisindakin pag once na tumayo ako sa sarili kong prinsipyo at nasa katotohanan lang naman din ang ipinaglaban ko. Yes, yun naman. So, yes, yun ho ay kahit sa lahat ho ng mga interview sa akin, yun ho ang lagi kong sinasabi dahil yun ho ang laging nakatatak sa isip at puso ko at yun ho siguro ay dahil sa Panginoong Hesus na Yes. siyang nag-guide sa atin na kailangan tumayo tayo sa katotohanan dahil ang katotohanan talang naman talaga ang magwagi. Nung sinabi sa'yo ng DOLE, yung mga opisyal ng DOLE, ha? Ang sabi sa'yo, bawiin mo yung mga sinabi mo at i-delete mo yung video. Ano bang naging reaction mo sa kanila? Anong sinabi mo na ikaw ba'y humingi ng, ang sinasabi yata nila humingi ka ng apology, mag-video ka sa sarili mo at humingi ka ng, humingi ka ng tawad dun sa nagawa mo. That time ba sinagot mo sila o ano bang naisipan mo that time? Actually ho, ganito po yun. Wala ho silang video na pinapadilit sa akin that time na nagkaharap kami. Pero sinabi nila yon na humingi ka ng apology. Yes, humingi sila ng apology. Sabi ho nila humingi ka ng apology. Ganito ho yung delivery niya ha. Kung ako sa'yo, mag-sorry ka in public. Sabi ko naman, po, saan ako ba? Bakit ako mag-sorry? Sabi ko ganon. Wala ho naman akong ginagawang mali. Kasi ipinaglaban ko ho talaga ang tama. Kasi kung may mali ho silang nakikita sa sinasabi ko, bakit sa akin lang ho nila nakikita iyon? Bakit hindi kina Muka Oson, kina Thinking Pinoy, kina Andro, kina Sasot? Hindi po ba? So, pero nasa isip ko na ho yun, yung time na yun, hindi ko lang naisabi sa kanila. And then, yung sabi ko na, ayoko ho kasi, talagang ayoko kasi wala ho naman talaga akong ginagawang masama. Para sa sarili ko, para sa akin, wala ho talaga akong ginagawang masama. Ito ho yung follow-up na pagkasabi niya. Kung hindi mo gagawin yan, bilang isang ama ng mga OFW dito sa Taiwan, ay baka magagawa ko or gagawin ko ang hindi mo magustuhan. Sino nagsabi sa Baka inyo? Sinong opisyal na nagsabi sa inyo? Kilala mo? Si Attorney Makauyag ho. Attorney ba yan si Makauyag? Yan ba yung labor attaché? Opo, siya po. Abogado pala yan. Abogado pala siya. Opo. Tapos? And then, sabi ho niya na, baka gagawin ko kung may utos sa taas. Sa ngayon, wala pa naman. Yun ho pagkasabi niya, which is maririnig ho natin yan sa video ko na kung saan pinadilit ho niya. Dinilit mo naman? Dinilit ko po. Okay. Then, ganito po yun. Sabi ko, sige po sir. Magsusorry ho ako mamayang 8 to 9. Sabi ko ganun kasi tansyado ko na ho yung oras kung kailan ako pray. Gabi, umaga? Opo. Gabi. So, opo. 17 ho ng gabi. Sabi niya, okay, sige, very good. So, hanggang sa continuous ho yung usapan namin, naka-record pa rin ako, may record pa rin ako, nakapag-live pa rin ako, at saka sila, may kumukuha din sila ng video ever since nga nag-uusap kami, nakakakuha na rin ho sila ng video sa aming pinag-usapan. So, dumating ho yung oras na pauwi na sila. So, yun ang video na yun ho ang pinadelete nila. Noong nag-uusap ho kami, wala ho silang sinasabi na i-delete ko yung mga previous kong videos, which is yung pag-criticize ko sa gobyerno. Wala ho silang sinasabi. Ang pinadelete lang ho nila
is yung kung saan maririnig natin na ako'y nangangako na magsusuri ako dahil sa approach nila sa akin. Mm-mm. So, dinilit ko po. Gimessage ko sila, sabi ko, ma'am, deleted na po. Sabi ko pong ganon. So, okay na. 15 minutes or 20 minutes before mag 8 o'clock ng gabi, kung saan nangako ako 8 to 9, tumawag ho ulit yung staff niya. Sabi na, ma'am, anong oras ka mag-apology sa Pangulo? So sabi ko, ma'am, pwede ko bang makuha ang kopya nyo? Kasi ho, pinadelete nyo na ho yung kopya ko, yung live ko, kung saan nandun ho ang salita ko at nangako ako na magsusori sa Pangulo. Sabi po niya, ay ma'am, nawala na rin ho sa amin yung kopya, pinadelete na rin ho nila. Sabi ko, ganun po ba? Edi, tapos na ho ang usapan. Wala na ho akong video kung saan ako nangangako at may ebidensya tayong hawak. Wala na rin ho kayong kopya. So, tapos na ho ang usapan. Hindi na ho ako magsusuri. Sabi po nila, ma'am, ang sabi niyo po kung saan kami witness, yun ho ang pinaghawakan namin. Doon ko po tinanong sa kanila, bakit po ma'am, sila mo Kaoson, si Sasot, si Tingting Pinoy, at si Andrew, inobliga ba sila ng gobyerno na magsusuri kay Madam Lenin noong binabalahura nila ang Vice President natin? Sinabi mo talaga sa kanila yan? Yung talagang... Yes. Anong sagot nila? Anong sagot nila sa'yo? Wala ho silang sagot, kundi, okay, sige ho ma'am, bye. Napahiya, nabusalsal yung mga bibig. Yes. Last na ho yung ano namin. Hanggang ngayon, hindi na po sila pumupunik sa akin. At yun ho. Tapos, yun lang ho yung ano nila. Yun na, kumbaga nabusalsal yung kanilang bibig, nataypan mo yung kanilang bibig. Ngayon, nung nalaman mo, paano mo nalaman na na that time sinakausap mo yung abogado na binabanggit mo, kanino mo naman nalaman na hindi ka na hinarang ng Taiwan yung pagpapadeport sa'yo? Kanino mo nalaman at anong naging reaction mo that time? Nalalaban ko po yun kasi marami ho akong mga kaibigan din na active din sa social media na nag-update ka. Yes. Opo, ina-update ho ako, pinu-forward ho sa akin o kaya tinatag ako. So, thankful po ako nun. At saka lumalabas na rin ho kasi ako sa balita dito Sa news nila dito, lumalabas na rin ho ako. Sumikat ka dyan sa Taiwan. Actually ho, hindi lang ho Taiwan, international ho. Yes, international. Yes. Yung Lens News ho, international ho yun. Yung Lens News at saka yung kay Madam Catherine Tomas, international hindi. Sila ho yung pinakaunang nag-invite sa akin na interviewin ako. Yun ho sila. Yes. Saka, din ho, mayroon din ho tayong sa TFC News. O, yung sang local, yung mga, natin sa local, yung Raflyer at saka ABS-CBN. Yes. Huli na ho yan sila. Huli na ho. Yes. And then, nung nalaman mo na hindi ka na ipapadeport, ano ba yung naging reaction mo? Yung bang, parang nagkaroon ka ulit ng buhay? Parang nawala lahat yung takot mo na magsalita ulit? Actually, parang ho akong manok na tinalian tapos biglang pinakawalan. Yes. Parang gusto ko na hong lumipad ulit. Yun nga lang ho, siyempre, nabalitaan ng amo ko, di ba? Yes. So, yung amo mo, ano sabi ng amo mo? Siyempre, ating napanood niya yun sa television. Napanood niya na ikaw naging bisyo. Hindi pa siya nagalit sa'yo. Ano bang naging payo niya sa'yo that time? Wala ho silang sinasabi sa akin. Actually, linggo pa po yun nila na rin na napanood nung nakaraang linggo. Then, wala ho silang sinasabi sa akin kasi alam ho nila kung ano ho talaga ang aking ipinaglaban at kung saan ho talaga ito. Ang naano lang ho sila, yung nagsisinungaling ho yung broker. Yung kasi broker. Yes. Anong pangalan ng Nagsisinungaling. broker? Hindi ko po na Anong kasinungalingan yung sinabi ng broker? Kasi ho noong Wednesday pumunta ho dito yung broker.
umaga ho, wala ho dito yung amo ko. Ang sabi po niya, ako ay magbibihis at uuwi kami sa agency, sa opisina, at dadalhin nila ako sa pulo. Pulo yung pagkasabi ng translator. Bakit daw? Bakit ka raw dadalhin? Ako daw ho ay tatanggalin na ng amo ko. Sinabi talaga sa iyo? Yes, naririnig ho yan ng ating journalist na si Madam Kat. Kat Tomas. Naririnig ho yan kasi kinausap ho niya yung translator at yun din ho ang sinasabi niya. So, nagugulat nga din ho si Ma'am Kat nung time na yun. Ako daw ay walang kinikwento sa kanya bakit daw yung broker ay yung translator bakit nagsasabi na ako ay tatanggalin. So, meaning parang mayroong mali. So, dumating bigla yung amo ko, tinanong ko siya. Ang sinabi din lang pala ng broker, ako ay tatanggalin ng opisina. Tatanggalin daw ako ng opisina, kaya daw kailangan sasama ako. So ayaw ng amo ko, ayaw akong pagkawalan dahil unang-una, wala silang makukuha dahil nga lockdown lahat. Pangalawa, siguro panglima akong caregiver na kinukuha nila at nagtiyaga nito. Pero teka muna, bakit ba't tatanggalin? Sabi ng broker doon sa amo mo, tatanggalin ka. Sa anong dahilan? Anong paliwanag daw nila sa amo mo? Yun ho ang hindi mapaliwanag ng broker. Dahil nga daw ho, yun lang ho ang sabi sa akin, ako'y tanggalin ng amo ko. Ang sabi din nila sa amo ko, ako ay tatanggalin na ng opisina. So parang pinaglaruan kami ng amo ko. So ito ho yung ang nangyayari. Dahil hindi ho ako sasama, dahil ayaw ko ho talagang sumama, tumawag ho ako ng CLA. Tumawag ho ako sa CLA. Actually, si Ma'am Kap... CLA, ano yun? Yung din ho, yung namamahala ng dito. Ano bang menu yung CLA? Nakalimutan ko. Parang isang ehensya na namamahala sa mga kumbaga. Yes. Lahat ho. Yes. Parang siya na ho yung humahawak lahat ng ng sa Labor Department, sa Pulo, sila na ho yung humahawak. And then, yung time na tumawag ho ako kay Ma'am Kat, para sa kanya ko na ho isasabihin at kasi hindi ko po makukontak ang CLA, sa kanya ho akong humingi ng tulong. So siya na ho yung tumatawag sa CLA. Nung time na yun, pagkatapos nun, yung CLA tumawag sa akin. Nung pagkatawag sa akin ng CLA at yun ho ay tinanong sa akin kung bakit, so ang CLA ay tumatawag ng lokal na pamahalaan dito sa Taiwan, which is ito yung Yunlin. Yung lokal, yung Labor Ministry ang tinawagan nila dito. Yung Labor Ministry tumatawag sa amo ko na ako ay dadalhin sa opisina nila at sa kasama yung amo ko at kasama yung broker. So yun ho ang request ng amo ko na wala siyang sinasabi na ako'y papaalisin bagkus sila ay nag-alala baka ako ay biglang umalis sa kanila dahil sa nangyayari sa akin dahil sa involved na malaking ng pangalan ko. Yes. Opo. So nag-alala sila baka bigla ko silang iwanan. Baka pwedeng humingi sila ng assurance na ako'y hindi aalis sa kanila. So ako naman dahil nabalitaan ko ng ipinagtanggol ako ng Taiwan government. So pinagbigyan ko ho ang labor kung ano ho yung labor ministry ng local ministry dito, local government dito sa Yunlin. Pinagbigyan ko ho sa ng request ng amo ko na ako ay manatili dito sa amo ko ng 2 taon, which is yun ho ay napagsunduan din namin. So out na ho dito ang agency, out na ho dito ang kumbaga kung ano pa yung mga involved sa usapin. Pero ito yung pinipirmahan namin, yun ho sa amo ko at sa akin. Ako ay mananatili ng 2 taon dito ayon sa kagustuhan ng amo ko at ayon na rin sa kagustuhan ko. So wala hong usapin na ako'y tatanggalin nila tulad ho sa sinasabi ng broker. So yung broker para nakipagkasabwatan din pala sa dole. Siyempre, kung ano yung utos ng dole na sinasabi sa broker, pwedeng ginipit din nila pinersa nila itong dole, para na sa karon gumawa na action itong broker para ilihis ka kung ano yung katotohanan. Opo, parang ganon. Parang pinaglaruan na lang ho kami. Yes. Tapos may pa po silang pinipirmahan sa akin. Pero hindi ko po pinipirmahan yun dahil yun nga kahit hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo, ay hindi naman ho ako ganun ka
mangmang para ako'y basta-basta magpirma na alam ko naman na pwede kong pahamak sa bandang huli. So, hindi ko po iyon pinipirmahan. So, kaya, yun, dinala nila ako. So, okay na ho lahat. Kumbaga, masaya, kumbaga, thankful dahil sa nangyayari. So, nagkasunduan sa both side namin, ng amo ko at saka sa aking party na ako'y hindi aalis sa loob ng 2 taon hanggat hindi matapos yung kontrata ko at gano'n naman din ho ang gusto ng amo ko. So mula nung that time hindi ka na ginulo ng dole. Wala nang silang paramdam sa iyo, hindi na nag-message na ganito yung susunod na hakbang na gagawin namin para ikaw ay mag-apology, di ba? Wala nang ganon. Wala na ho. Last ho nilang nakipagkaugnayan sa akin kung saan po tinanong ko sa kanila, yun hong tungkol kina Muka Uson. Yun ho yung last na conversation namin through call po yun. Yun ang matinding subalpal na nagawa mo sa kanila. Kumbaga, kung hindi mo nasampal ang Pangulo, nasampal mo sila. Yung ilan ba silang taga-dole that time? Kasama Tatlo sila. Tatlo po silang dumating sa bahay. Then, yun hong gabi na ho, nakausap ko yung staff ho niya. Okay. Sige, kalimutan muna natin yung dole. Tapos na tayo doon. Ngayon, ganito naman. Kasi mayroong mga representante na mga party list, di ba? Sa OFW, tuwing election, nagbibigyan sila. Kami, representative ng OFW, tutulungan namin yung mga OFW. That time ba, meron ba tumawag sa yung politiko na tutulungan ka namin? Meron ba nagbigay sa'yo ng suporta? Wala po eh. Ayun, yun sinasabi natin, di ba? Taon-taon tuwing eleksyon, merong mga angyayabang na mga lintik na mga representante na magiging nasa kongreso, ilan ba sila, di ba? Na kami talagang representante kami ng mga OFW na pag nahihirapan, may mga papauwi namin yan, tutulungan namin, bibigyan namin ng tulong lahat-lahat na ng pangako mula hanggang langit. Sabi nga ng aking may bahay na sila, Grace Gracias pangako, todo hanggang langit, pati impyerno ipapapangako. Pero that time wala. Hindi yung isang party list na representante wala man lang nakaramdam sa iyo na tumawag, nag-message sa iyo sa Messenger o gumawa ng paraan para makausap ka, wala bang ganoon? Actually wala po talaga. Sa katunayan nga ho yan, napakalaking kumbaga disappointed ho yung una at saka 2 journalist nga nakausap natin. Sila ho yung international journalist. Sila ho yan ay na-disappoint sa nangyayari sa akin dahil napakahirap ko daw OFW. Bakit hindi man lang ako pinadalahan at hinihingian ang side ko ng saloobin na pwede kong ma-share o masabi para maiparating sa pamahalaan kung ano ba talaga ang tunay kong damdamin para sa bayan. Yes, ngayon. Yun ho ay itong mga representante na sinasabing party list para sa mga OFW, kalimutan na natin sila kasi wala silang silbi sa mga OFW. Meron mga organization sa buong mundo katulad ng Migrante International, Taiwan, Hong Kong, etc. etc. Sila ba'y takatulong din sa'yo? Ang immigrant ho, yung sa Taiwan, yes, so tumutulong ho rin sila sa akin. Actually, nakausap ko rin si Ma'am Hilda noong pag-interview sa akin ng... Anong tulong na binigay nila sa'yo? Anong tulong? Bigyan mo kami ayun ho, syempre, yun hong, anuhin nila ako na, tutulungan nila akong wag maipa-deport. Sila ho yung sila ho siguro yung nagkalampag ng gobyerno na dito sa Taiwan para ako'y mabigyan din ng pansin at unawain yung sitwasyon ko bilang isang OFW at syempre andito ho naman tayo sa bansa kung saan mayroon din silang batas tulad na sa ating batas. So yun ho ay napakadali nilang nai-accept ang ino-offer o hinihingi ng emigrante para sa ating gobyerno at which is ako ho naman iyon ay nakikinabang din. Yun nga ho, ito po iyon yung wag na akong ma-deport. O sige, kalimutan na natin yung mga party list. Ang dami, mga senador na nakaupo sa pwesto ngayon, di ba? O kaya mga dating senador, sino mang politiko. Meron ba tumawag sa'yo na, Lynn, baka kung sakaling mapauwi ka, nandito kami na may tulong kaming ibibigay sa'yo o kaya tutulungan namin yung pamilya mo rito sa Pilipinas. Meron bang tumulong sa'yo?
Wala po, Ngayon, wala ho. take note, ito, Kahit, tandali, putulin kita. Take note mga kababayan na nakikinig. Unang-una, yung mga party list na sinasabi nilang sila'y tutulong, sila, nire-represent nila ang mga OFW para sila'y nandyan kapag oras ng kagipitan ng isang OFW. Wala. Ang politiko na katakot-takot din ang mga pangako sa mga OFW, wala rin ni isa. Diba? Wala rin ni isa. Mabuti na lang may mga journalist dun na tumutulong. Kasi sinabi natin talaga, ang mga journalist, maaasahan yan pagdating sa kagipitan, yung gipit na kayo. Kaya huwag niyong baliwalain yung mga lehitimong journalist. Di ba? Huwag lang yung mga peke, mga media ngayon, maraming ganyan. Anyway, kung sakaling, Alin, kung sakaling napatiport ka ng gobyerno at napauwi ka ng Pilipinas, that time ba nakaisip ka ng bagay na sasabi mo, hihingi na lang ako ng tawad, mag-apology na lang ako. Hingi ako ng tawad sa Pangulo, hingi ako ng tawad doon sa mga DDS na mga nakabangga ko sa social media. Naisip mo ba yung panahon na yan? hindi po. Mm. Ang sabi ko nga po, buhay ko ang kapalit ng prinsipyo ko. Mm. Never ko pong naisip na ako'y humihingi ng sorry. Hindi po. Ipagpatuloy ko pa po kung ano po yung advokasya ang aking nasimulan. Mm. Hindi ho ako hihingi ng sorry dahil wala ho akong nakitang mali sa aking ginagawa. Kung mayroon man hong humihingi ng sorry, ay sila ho iyon. Yung minumura nila ang taong bayan, Mm. yung pinapatay nila ang walang mga kalaban-laban, yung minumura nila ang ating bansa, yung minumura nila ang Panginoong Hesus. Mm. Yun ho ang dapat magsuri sa sambayan ng Pilipino, hindi ho ako. Mm. Bakit bilang isang OFW kami nandito rin sa Japan, ano bang mga challenge na pinagdadaanan? Kasi ngayon, usapin yung PhilHealth na akala ng mga taga PhilHealth talagang tumatay tayo ng pera o kaya namumulot tayo ng pera dito sa abroad. Ano ba, dito sa Japan, marami kaming challenge na naabot. Diyan ba sa Taiwan, katulad ninyo, na ikaw isang caregiver, ano ba yung mga challenge na pinagdadaanan mo para ka lamang, yun ba, yung sa araw-araw na buhay, sa mga amo mo, o kaya yung, siyempre sa pananalapi, yung sahod, di ba? Anong challenge na? Pagibigyan mo kami. Ang challenge lang ho yung kasi sa akin is yung pag-oras ho talaga ng kagipitan. Mm. Kailangan ho talaga kumapit ka lang talaga sa Panginoon kasi wala na ho talagang ibang Malalapitan. malalapitan. Mm. Opo, kasi kung ikaw ho ay magdadaldal sa ngayon, kung kailangan mo ho talaga ang resulta on the spot, hindi mo ho talaga kaagad-agad makamit iyan. Mm. So kailangan kapit lang ho talaga at tumayo sa katotohanan. At yun ho talaga ay isama mo dyan ang panalangin. Mm. Dahil wala ho talagang ibang makakatibag yan. Wala hong makakatibag sa katotohanan. Yes, Lynn, At ganito. Di ba sa social media kasi ngayong panahon ng technology tayo nakakatulong, di ba? Sabihin natin na nandito tayo sa abroad, kaya iniwan natin yung ating pamilya kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas, di ba? Hindi natin talaga kayang hindi natin kayang tuparin yung ating mga pangarap kung nandun lang tayo sa ating bansa. Kaya nga tayo nandito sa abroad kasi nga nag-isip tayo na talagang nakikita natin na parang mahirap, parang suntok sa buwan yung pag-angat ng buhay sa Pilipinas. Ngayon naman, usong-uso sa social media yung mag-live, magsasalita sa gobyerno, laban sa gobyerno, di ba? Kung nasa ibang bansa ka. At ikaw naman, nagawa mo yon, kaya ka nga naging controversial. Ngayon ba, tinitira ka ng mga DDS, yung mga kontra sa pinagsasabi mo, kung yung mga fake news na ginawa sa iyo na talagang ikinadurog ng yung damdamin. Yung parang ayaw mo nang gumamit ng Facebook. Meron bang mga, di ba, katakot-takot na mga banat yan sa social media. Ultimo yung talagang ididiin ka ng ididiin. Ano yung pinakamatinding yung parang pag nabasa mo yung mga message, nababasa mo nga sunod-sunod, random na mga masasamang sinasabi sa iyo, ano yung pinakamatinding doon? Yung nabasa mo doon sa mga pinagsasabi ng mga nagalit doon sa mga live mo? Actually, yung ikinagalit ko ho talaga, honestly ho, yun hong may nagmi-message sa akin. Mm. At
minsan ikino-comment yung picture ng anak ko at na may nakalagay na markado na to. Markado na. Yun, yes. Mm. Tatlong Ano ibig anak sabihin ko ng po markado? yun. Ano ibig sabihin ng markado? Papatayin? Eh, hindi, parang yun na ho siguro. Mm. Pero yun ho talaga ang pinakamasakit isipin ko. Pero sabi ko ho talaga sa sarili ko, hindi ako magpatalo sa nararamdaman ko. Hindi ka natinag. Kung hindi ho ako natitinag. Mm. Laban ko, ilalaban ko to. Mm. Dahil alam ko, walang kasinungalingan na mananalo sa katotohanan. Nandito tayo sa katotohanan, nandito tayo tumayo sa sarili nating prinsipyo. Kaya ilaban natin to hanggang sa dulo. Mm. Manalo man o matalo, at least lumalaban tayo. Yun ho ang lagi kong sinasabi sa sarili ko with prayers. Kailangan ho talaga ang dasal. Kasi kung wala ho sigurong dasal, Mm. sa nakikita ko, sa nababasa ko, agin sa akin, agin sa pamilya ko, lalo-lalo na ho yung pagdating sa nanay ko na nung nabalitang ako'y nasa Maynila na, nasa rihas na daw, naghihimas na ng rihas. Meron talagang ganon. Ganon talagang issue. Yes Meron. ho, yes ho. Yung nanay ko ho, halos atakihin ng alta pressure dahil ho sa balitang iyon. So, kung ako ho ay kulang ng panalig, malamang bumigay na ho ako. Malamang. Kailangan lang ho talaga ang dasal. That time. Dasal at tiwala. Anong sabi ng pamilya mo nung nandiyan ka sa mga ganyang sitwasyon ng buhay? Anong mga ipinapayo sa iyo? Sila ba'y nag-aalala? O kaya umuwi ka na lang, bumalik ka na lang? O kaya hindi ka pa nag-isip that time na gumawa na, mag-ano ba na lang, pumunta ka sa ibang bansa o dahil natatakot ka na umuwi ng Pilipinas dahil may mga threat, di ba? May mga kung ano-ano sinasabi sa iyo. Ikaw pa nag-isip na that time na pupunta siguro ako ng Hong Kong o sa Singapore, sa ibang lugar na? Actually, wala po. Wala ho akong inaisip ng gano'n na ako'y lilipat ng ibang bansa o mag-cross country. Wala ho akong naisip kasi alam ko po na Tama yung sinasabi mo. wala. Ilalaban ko to kung sakaling man ho ako ay maipa-deport, haharapin ko po kung ano man ho yung ipapataw nila sa akin. Dahil alam ko po nasa katotohanan, tumayo ho ako sa katotohanan at ito ho talaga ang aking ipinaglaban. Ang katotohanan lang ho sana ang manaig sa ating bayan. Kung idaan lang ho sa tamang proseso, sigurado ho tayo. Pero kung idaan ho sa legal at sa haras na pamaraan, yan ho ay talo na tayo. Pero hindi ho ako nagpapatinag sa mga haras na pinapakita nila sa akin. Dahil alam ko po, ito ay pangsamantala lamang. Dahil wala hong magtagumpay sa mundong ito. Hindi ho magtatagumpay ang kasinungalingan kailanman. Ngayon din, di ba, naglabas ka dati ng live at maraming nasaktan, maraming na mga DDS at kasunod dyan yung papadeport ka. Ngayon ba may tapang ka pa rin na magsalita ulit ang katulad ng sinabi mo o mas matinding salita pa yung bibitawan mo sa mga susunod na vlog mo? Ang tawag dyan, vlog eh. Magagawa mo ba ulit yun? Magagawa mo ba ulit yun? Yes, magagawa ko ho ulit pag iyon ho ay clear na ho sa akin. Kung talagang hong ako ay masampahan ho nila ng kaso dahil ako daw ay kakasuhan nila, yan ho, pag nakakasiguro ho tayo niyan, ako ay magsasalita. Kahit ano po, sasabihin ko po, basta wala lang ho tayong mga kasinungalingan na ibinabalita o hindi lang ho tayo ang nagiging dahilan sa mga maling impormasyon. Kumbaga, hindi ho sa atin nagmula ang maling impormasyon. Kumbaga, ang sasabihin lang ho natin ay ang katotohanan ayon sa nangyayari sa ating bayan. Ikaw ba may background ng yung pagiging aktivista? Kasi yung mga salita mo parang binibitawan din ng mga aktivista sa ating bansa. Meron ka bang background? Ikaw ay nag-aaral? O kaya ikaw parang dugong Gabriela ka din yung mga ganun dating. Meron ka bang background? Actually ho, ito hong pananalita ko, ito naman ako po sa tatay ko. Kasi yung tatay ko po kasi is nagiging mababang lang na konsiho lang na nasa konsiho lang naman din ho siya noong kabataan ko pa. Tuwing mag-session ho sila, ako ho ay kasama.
Naririnig ko po kung paano siya mananalita, paano siya mag-ano. So doon ko po nakukopya sa kanya. So, bakit ano bang, kasi bilang isang OFW rin, ano ba yung nakikita mong kaibahan ng dyan sa lugar mo sa Taiwan at yung kaibahan ng bansang Pilipinas ngayon at yung kaibahan ng nakaraang gobyerno at sa ngayon, bakit ngayon ka lang lumabas? Dahil nung panahon nila Pinoy, mayroon namang social media na. At ngayong panahon ni Pangulong Duterte, siyempre, putok na putok yung pagla-live ng sa loobin mo, di ba? Sa Facebook Live, mag-video ka, i-post mo sa wall mo. At ano bang tapang mo na, paano mo nadadali mga ganun? Actually, siguro ho dahil yun ho ay nakikita ko, yun hong mga sinasabi ko base sa nangyayari. Yan lang ho talaga ang kumbaga ang nangyayari lang ho naman talaga ang sinasabi ko. Tulad ho nung sa drug on war, sa mga sinasabi nila, tulad ni sinasabi ni Senador Bato na masama bang maging loyal sa Pangulo, yun ho ay sinasagot din natin. Tulad ho ni Sal Panilo, sinasabi ho niya, ano ba maiambag nyo sa bayan? Yun ho ay sinasagot din natin. Anong sagot mo dun sa kanila? Kay Sal Panilo ho, ang sagot ko po doon kay Sal Panilo, nung sabi niya na anong naiambag niyo sa bayan, ang sabi ko po doon, malaking ambag namin sa bayan. Kahit bitchin lang ho ang bibilhin namin sa supermarket, may nakakaambag na ho kami sa bayan. Yun ho, yes. Yes, yun ho ay sinasahod niyo. Yun ang sinasahod niyo. Hindi ka sumasahod, hindi sumasahod si Sal Panilo ng milyon, sobrang 1 million, mahigit 1 million sa loob ng isang taon kung hindi dahil sa amin. Kaya wag siyang magtanong kung anong naiambag natin sa bayan. So doon kayo nasasaktan doon sa mga binibitawan ng mga opisyal ng gobyerno na dapat nagtatanggol sa mga tulad natin, ay sila pa yung parang doon tayo nakakarinig ng hindi magandang salita mula sa kanila. Opo. At saka doon ho naman kay Senador Bato, ang sinabi ho niya, masama bang maging loyal sa Pangulo? Sabi ko doon, yes, masamang maging loyal sa Pangulo. Unang-una, hindi ang Pangulo ang nagpapasahod sa iyo, kundi taong bayan. Doon ka maging loyal sa taong bayan at sa bayan. Yun ho ay hindi nagugustuhan din sa kanyang mga supporters. Ako naman ho ay sinasampal ng mga comments. So, wala akong problema sa akin yun. At least ako, sinasabi ko po yung kahulugan na dapat nilang maintindihan. Kumbaga nasupalpal mo yung mga senador, yung mga tagapagsalita, doon sila nasaktan sa tingin mo? Siguro yung iba na sinasabi lang na nakikisaw-saw lang, Kesyo pasikat, Kesyo ganun-ganun, tumigil ka natin, pangit-pangit mo, yung gano'n. Ganun komento. At ang may huli pa akong nabasa, may nabasa pa ako na tinanggal ka, hindi, kasi raw ang ginagawa mo raw kasi, nagbablog ka na nagbablog, nang nakita ka ng amo mo, kaya inayawang ka na, tinerminate ka na. Yun ba yung may katotohanan? Hindi ko totoo yan. ang pinagtataka lang natin, napakabilis nilang gumawa ng mga gano'n ng mga pinopost sa social media. Yung mga kontra, halimbawa ako, gumawa ako ng, nagsalita ako ng ayon sa aking sa loobin. Mabilis na lang akong gagawa ng kwento eh. Yun nakakapagtaka, parang merong something, di ba? Yung mga ganong ginagawa sa mga nagsasalita lang sa gobyerno. Parang sinubaybayan na tayo. Sinusubaybayan. Ngayon, Lynn, ganito, isang siguro kung pwede mong sagutin o hindi. Sa ating Pangulo ngayon, diba, hindi ka ba, sa tingin mo ba, mayroon pa bang makikita natin na pagbabago yung ating bansa na pwede pang sa kabila ng mga korupsyon nating naririnig na sinasabing walang korupsyon. Tatapusin ko ang yung mga contractualization, wala yan. Wala nang korupsyon, wala nang droga sa loob ng 3 buwan. Sa tingin mo ba yung mga ganun mga statement ng ating Pangulo, pwede pang may pag-asa ba bang magkaroon ng pagbabago ang ating bansa? Bilang isang OFW, karaniwang OFW tulad ko, meron ba bang pag-asa yung ating bansa? Go ahead. Kung talagang sincero ho sila sa kanilang pangako, kahit itong 2 taong natitira, umpisahan na nila. Pagdating ng
pagdating ng in ng kanyang termino, Mm. yun ho ay makikita natin ang pagbabago. Kung sa panahon na to, umpisahan na nila ang kanilang ipinangako. Dahil ang kanilang ipinangako noon, kabaliktaran ang nangyayari sa loob ng 4 na taon. Mm. So ngayon naman, i-reverse naman nila sana. Mm. Kung ano yung pangako nila noon, ito na ang panahon para gagawin nila yun. Kasi- Kumbaga sa basketball, last 2 minutes. Yes, last 2 minutes. Oo. Tapos yung sinasabi niyang wala ng korupsyon. Mm. And the 3 to 6 months wala ng korupsyon. Mm. Ito, umpisa na rin nila. Kasi noong pinapalaya nila yung mga korap, Mm. hindi po ba? Ibalik nila ulit sa kulungan. Halimbawa, sa tingin mo, sino yung mga corrupt na pinalaya? Si Gloria Macapagal, Mm. Arroyo, Mm. si Revilla, Mm. si Estrada, Mm. si Enrile. Mm. Yun ho, ibalik ho nila para naman makikita natin ang kanilang ipinangako. Mm. Hindi po ba? Hindi yung 3 to 6 months wala ng corruption. Kaya anong nangyari? Yung mga corrupt na nakakulong pinapalabas. Mm. Yung droga dapat sa tingin mo ba na-resolve ba yung problema sa droga? Opo, sa 2 taon ho nga natitira, mayroon pa pong pag-asa. Kung yun ho ang pupugsuin nila o papatayin nila ang puno, Mm. yun hong pinakapuno. Huwag nilang puputulin yung sanga lang, yung biktima lang. Huwag. Yung pinapatay lang nila yung nakatsinilas. Droga ho ang pupugsuin natin. So saan ho ba nagmumula ang droga? Sa mga drug lord at sa mga drug protector. Dapat ho yun ang unahin nila. Huwag lang basta-basta yung gumagamit ng droga. Dahil ang gumagamit ho ng droga ay siya ho yung tunay na biktima sa droga. Biktima. May tama ka dyan. Ngayon, Lynn, kung makakausap mo ang Pangulo sa mga sandaling ito, at Pangulo na lang muna, ano man pwede mong sabihin sa kanya, pwede mong isang ordinaryong OFW, anong pwede mong ipangaral? Tatay na ang tawag ng mga iba dyan tatay. Sa tatay natin, pwede natin halimbawa, ang tatay ko lasenggo. Halimbawa, ang tatay ko sugarol, di ba? Halimbawa, ang tatay ko ay babaero at pinababayaan ang mga kapatid ko. Siyempre, bilang isang anak na matino, papayuhan ko yung tatay ko. O kaya si lulong sa sigarilyo o anumang bisyo, nandiyan ako, bilang anak, sasabihan ko. Anong pwede mong ipayo sa ating Pangulo ngayon? Ang sa akin lang, ito lang ho yun hong pag-ano ho niya, pagdala ho o pag-ano ho niya sa mga taong bayan. Wag siya masyadong sensitive sa mga nag-criticize sa kanya. Dahil unang-una ho sa kanya ho nagmula kung bakit mayroong nag-criticize sa kanya. Sa kanya ho ito natutunan ng taong bayan. So, wag ho siyang masyadong sensitive. Dahil unang-una sa kanya ho ito nagmula. Pangalawa ho, yun ho pagbagang wag naman ho siyang makapili. Serbisyo ho sa bayan. Kaya sila nandyan, kaya siya nandyan. So, taong bayan ho ang kanyang pakinggan. Kung anong hinanaing ng taong bayan, yun ho ay bigyan niya ng pansin, yan ho ay kanyang pakinggan. Hindi lang ho yung porkit wala ka sa kanya, porkit gumbaga ano ba tawag nun? Kalaban ka, gumbaga ano ba tawag nun? Kontrapartido ka. Kontrapelo. Oo, parang, okay, kumbaga, kontrapelo ka, hindi ka kayang pakinggan. Kumbaga, nailagay ko kasi sa sitwasyon to ngayon. Nag-criticize lang ako sa kanya, ito na ang nangyayari sa akin, gusto nang ipa-report. Huwag naman hong ganun. Huwag hong ganun. Kung anong dahilan kaya kayo nandyan? Dahil magserbisyo sa bayan. Hindi dahil papahirapan nyo ang bayan at ang taong bayan. Dapat sila ay pakinggan. At sana ho naman,
gamitin ang salitang demokrasya dahil nasa bansa tayo ng demokrasya. Nasa demokrasya tayo, kailangan gamitin natin iyon, ipapractice natin sa sarili natin. Kumbaga, huwag natin idaan sa dahas. Gamitin natin ang salitang demokrasya, which is ito ho yung pakikipag-usap. Pakikipag-usap at pakikipag-sang-ayon sa mga bagay-bagay. Kung hindi sumang-ayon yung isa, humihingi ng opinion sa kabila at humihingi sa kabilang side. Hindi yung basta-basta maggawa ng move at para ikasira sa mamamayan o ikakasira sa taong bayan at hanggang umaabot na napapahiya pa ang buong bayan. Kasi ang termino ng Pangulo, nung siya tumatakbo, wala nang korupsyon. Ngayon ba, nung nakarang administrasyon at ngayong administrasyon, kung babalansihin mo, anong korupsyon ba, tumaas o bumaba? Sa ngayon, wala ho sa kalingkingan kung noong nakaraang administrasyon, masasabi ko rin, oo, may korupsyon noon. Pero ito ho, parang sobra-sobra na. Kumbaga sa tubig pa, yung noong nakaraang administrasyon, isang baso lang. Ngayon, isang galon na. Yun ang paniniwala mo, na dapat mawala. Yan ho dapat ang mawala. Yan ho dapat, ay umpisahan na niya ngayon na. Ngayon na. Para naman masasabi na matatawag naman natin, wow, very good. May nagawa. Talagang, Palakpakan. yes, may nagawa. Yung sasabihin, palakpakan. Yes. Mga palakpakan. Sabi nga ng mga yes. katidias natin. Hindi na tayo nagsasabi, palakpakan mga DDS, hindi na ganon. Ang sasabihin natin, yes, palakpakan ang buong Pilipinas, ang saya-saya, o diba? Proud Filipino. Okay, sandali lang, Alin, dyan ka lang. Babasahin ko lang yung mga nagme-message sa atin, di ba? Kahit pa paano, bigyan natin ng panahon. Basta dyan ka lang. Sabi ni Gilbert Gabatin, tupang, medyo nagsasalita ito ng sabi niya, tupang blank, ultimo, tanong ngayon, corrupt, ultimo daw tanod, mali lang spelling, At ang sabi naman ni Gil, tataas ko lang kasi sunod-sunod yung mga, sabi ni Nita Rapinan, parang wala namang karapatan ang Pilipinas na ipa-deport siya kasi wala naman siyang ginawa sa Taiwan na labag sa Taiwanese government. Correct. Nakaantabay kami. Sabi naman nito, sandali kasi mabilis tumaas, bumaba yung mga komento dito shout out, Boss Idol, si Pamsi. Hello Pamsi, estudyante yan ng UST at isa ng guro yan, si Pamsi na anak mayaman yan pero yung puso niya sa may hirap. Good evening sa iyo, Paul Cedillo. Binayaran ang broker, buti mabait ang amo mo, sabi ni Paul Dollar. Yan. Magandang gabi kay Jackie Samera Ventura. Nagpapabati lang naman. Marami naman, hindi ko na mabasa yung iba rito sa dami ng mga sunod-sunod na natin dito, mga nanonood sa atin. Magandang gabi kay Carmen Agnes Canafranca Wakamatsu. Alam mo, Lynn, matapang lang yan, mga yan sa FB, Twitter, puro pananakot at pambabastos lang naman ang laman ng utak, sabi ni Carmen. Sabi naman ni Rio S. Canyo II, kung makakausap ko ang Pangulo, sasabihin kong, Pangulo ka ba talaga? Di ka batanod? Grabe naman yung mga salita nito mga kababayan natin. Isang broadcaster yung nanonood sa atin na kilala to sa Cebu, Isang yung radio station sa Cebu, DYRC Cebu. Yan yung pinaka number 1 station dyan sa Cebu City na naging kasama rin natin sa Manila Broadcasting Company. Na si Boss Nino Padilla. Yan, si Boss Nino Padilla, isa siya ng nagsusulat din niya sa columnist niya sa The Manila Times. At saan ba siya ngayon? DYRC Radio Kalungsod. At matinding pinag-aaralan ni Boss ninyo, Public Management at Ateneo Manila University. Yan. Boss ninyo, magandang gabi sa iyo. Kita-kita tayo dyan sa Cebu. Kasama ko ang aking may bahay na sila, Grace Gracias, pagbakasyon namin. Hindi ko mabasa yung iba, pasensya na, Pero ganun pa man, tuloy natin yung ating usapan bago magpaalam ito si Lynn. Miss Lynn, bilang isang ilang taon ka pa ba dyan sa Taiwan bago ka matapos ang kontrata mo? Base ho sa aking kontrata dito sa amo ko, ako ay hinihingian tulad ng nasabi ko kanina, may 2 taon ho akong assurance na ipinangako sa kanila at yun ay nakapagsunduan namin.
kung bigyan pa ho ng lakas ng katawan at siyempre mahabang buhay ng Panginoon, tayo ho ay tuloy-tuloy na magtatrabaho dito habang tayo malakas pa. Wala ka bang plano mag-for good? Wala ka pa bang, wala pang gano'n? Wala pa pong ipon. Teka muna, magkano bang kitaan dyan sa Taiwan bilang caregiver? Kung sagutin mo yung aming tanong, bigyan mo lang kami ng konting idea. 28 above ho. 28,000. Ganyan lang. Yes, minimum ho nila dito is 28,000. Yun na sa piso. malinis na yon. Wala nang yung mga kaltas na mga tax, yung Opo, mga... pag caregiver ka po, opo, malinis na ho yan. Ilang Pag oras ang caregiver duty? ka po. Ilang oras ang duty? Dito ho naman is hindi ho naman tulad ng nasa Middle East ka na talagang trabaho ka hanggang alas 11, alauna, alas 2 yung tulog mo. Dito ho, pag matapos yung kain mo, alas 5, alas 6, kumakain na kayo, alas 7, pwede ka nang matulog. Ganon. Medyo magaan yung trabaho mo dyan. Hindi katulad Yeah, sa ibang opo, mga... magaan. Alam mo, sa totoo lang, yung sinasabi mong 28,000, kung ikukumpara yung sahod namin dito sa Japan, isang linggo lang na sweldo namin yan dito. Opo, napakalaking sahod din dyan. Napakaliit. Pero ibig sabihin, dito naman kasi marami kayong binabayaran mga taxes at mahal ang bilihin dito. Hindi naman sa mahal ang bilihin yung pamasahe sa tren, yung upa sa bahay, siguro yung sweldo mo dyan, upa namin sa bahay, parang ganun lang. Mga mansyon, ganun lang. Pero hindi kasi nalalaman po ng ibang mga leader ng ating bansa na kapag ikaw ay ang isang OFW na hindi nila nalalaman yung gaanong kahirap maging isang OFW, yung nagpapaalipin ka sa mga dayuhan, di ba? Minsan namumura ka, minsan talagang katakot-takot na pangmamaliit ang tingin sa'yo. Hindi lang, yan ang mga kwento ng mga kababayan nating OFW, no? Sana maramdaman nila yung mga ganon. Magaling lang sila magsasalita pag panahon ng eleksyon na nangako sa mga OFW na tutulungan. Itong batas na ito ay para sa mga OFW. Pero ano ba nangyayari? Wala namang, sa tingin ko sa aking pananaw lang, di ba? Hindi naman magrereklamo yung mga OFW kung kumikilos ang gobyerno para sa kapakanan ng mga OFWs, di ba? Totoo po yun. Tulad ho nga ng itong, di ba nasa quarantine tayo, walang pasok yung pamilya natin, nga nasa Pinas. So, yung OFW, wala namang, yung lalong-lalo na, yung nasa Middle East. Hindi ho naman, buwan-buwan na yung nakapadala, buwan-buwan naghuhulog, so walang ipon. So, walang trabaho yung pamilya nasa Pinas, kailangan ang bulto-bultong suporta nila. Ngayon, yung inaasahan ng mga OFW, inaasahan naming OFW, nating OFW na may makukuha doon sa Pinas na tag 10,000, kailangan active yung OWA mo. Paano kung hindi active yung OWA mo? Tulad ko, hindi active ang OWA ko, so hindi ko yun makukuha, kailangan ko pang i-renew dito. So, yung iba naman, idinaan sa usapin na hindi ka makukuha dahil bato yung bahay mo. Hindi ka makakuha dahil may pamilya kang OFW, may asawa kang OFW, may anak ka ng OFW. Hindi ho makatarungan iyon. Hindi ho makatarungan iyon. Pag once nga budget ay para sa mga OFW, sa pamilya na may OFW, yun ho ay dapat makukuha sa pamilya namin. So, kasi budget ho yan para sa atin. Budget ho yan para sa amin. Na which is 10,000 bawat OFW. Kung ako ho, ang pamilya ko ay kailangan ho nila yan, kailangan man kaysa hindi, ibibigay ho dapat ng gobyerno yan, ibibigay ho dapat ng taga-barangay yan, kung sino mang humahawak niyan. Hindi yung, bato yung bahay mo. Hindi eh. Yan ay budget namin OFW, bakit kailangan yan ang irason nyo? Hindi ganun, hindi makatarungan yun. Talagang sa tingin, sa madaling salita, wala tayong walang napala yung mga OFW. Kasi yung binanggit mo, naging mga issue yan, mga comment sa Facebook, sa social media ng mga kababayan natin. Kasi doon na lang, sa halip na magreklamo sila sa barangay o kung sino mga opisyal ng gobyerno na pwede lang takbuhan, alam mo, masakit ngayon sa social media na lang sila humingi ng saklulo. Nang sa ganon, marinig yung kanilang damdamin. Ang problema lamang, kung binibira mo yung gobyerno, nakakarinig sila sa iyo ng salita na hindi bias sa damdamin mo kasi meron tayong kalayaan na pamamahayag, wala namang masama, huwag lang tayo magsasalita ng mga negative. Pero ito mga reklamo ng mga kababayan natin na dapat sanang tugunan nila ay bingi
mga bulag, di ba? Sa social media na magbasa sila ng mga problema diyan. Magbasa sila ng Actually, mga reklamo diyan. Marami yan ho silang yung makikita. yan ho yung inire-raise ko dapat. Yun ho talaga ang inire-raise ko. Mm. Yun ho ay magiging, itong sigaw ko hong ito, Mm. ay sana ma-realize nila nga, oo nga naman, kulang ang serbisyo natin. Mm. Balikan natin saan yun, sino yun. Mm. Dapat ganun. Mm. Hindi yung ako lang ang sumisigaw para sa aking mga kababayan, Mm. na ako'y nangangamba na balang araw baka makaubusan tayo ng pagkain dahil sa sa sitwasyon natin. Mm. Tapos ako ganito ngayon, ako ngayon ang gigipitin. Mm. Ano bang kasalanan ko? Mm. Oo, inamin ko nakapagtaboy ako ng masasamang salita. Mm. Pero ako ay sumigaw para sa taong bayan, para sa mga taong nangangailangan at bilang isang Pilipino nangangamba na sooner or later mawala na tayo ng pagkain. Mm. Dahil walang pasok, Mm. walang manufacture. Mm. Pag walang manufacture, walang market. Pag walang market, ang taong bayan walang mabibili. Mm. Okay. So, in short, Mm. isang buwan at 2 buwan, Mm. sa susunod na 2 buwan, baka wala na tayong mabibili dahil walang manufacture. Mm. Yun ho ang isinisigaw ko Mm. kung saan yung videos kong nagbabiral. Mm. Kaya ho tayo gumagamit ng 3 materyales. Mm. Yun po yun ang ibig ko pong sabihin doon. Yun lang naman ho ang sinisigaw ko. Mm. Pero bakit ako ay ginigipit? Mm. Masama ho bang magbigay ng proposed solution para sa gobyerno? Correct. Meron kang mundo dyan. Ang sabi na aking Love Grace Gracias, mabuhay ka Lynn, we love you. Kita mo naman, bihira mag-I love you yan si Love Grace Gracias. Ano? I love you all. Mahal ko rin ho kayo. Ang sabi naman ni Bongais Manuel, ipagpatuloy ang prinsipyong pinaglalaban Elanel para sa bayan, kaisa mo ang katotohanan. Uy, Yan. ang cute ng Ilanil ha. Tumatayo yung balahibo ko. Hindi kasi ang pangalan mo talaga is Elanel Ordidor, di ba? Yung Opo, Silawan, opo. ba't mo ginagamit yung account na yan? Ay, yung Lin ho kasi is nickname ko. Mm. Yung Silawan sa mother name ko. Mm. Ayun. Pero itong sabi ni Lucy Escalada Alujado, bastos ka talaga, sabi niya. Doon na tayo sa pinaglalabas mo. Pero wag mong murahin ang presidente, sabi niya. Di ba? Oo. Huwag mo daw mumurahin ang presidente. Doon mo yan sabihin sa tatay mo na wag kamo niyang murahin ang taong bayan at ang bayan, lalong-lalo na yung Panginoon at noon si Pope Francis na minumura niya. Yun dapat ang una mong pangaralan dahil yun ang tatay mo. Yan. Kasi sabi naman natin, pinapakinggan naman natin yung mga komento ng mga kalaban mo rito sa ating programa. Sabi ko nga, itong Mabuhay Radionet Japan ay welcome po ditong magpahayag ng damdamin ang bawat Pilipino mapakampi sa gobyerno o kaya medyo kontra sa gobyerno dahil sa nakikitang hindi maganda. Welcome na welcome po rito. Boses, ito po yung maririnig yung boses niyo po rito. Anyway, Lynn, bago ka magpaalam, bigyan mo nga ng mag-iwan ka ng magandang salita para sa ating mga kababayan na takot magsalita sa social media dahil nga sa takot din na makasuhan sila ng gobyerno kasi panakot ng ating pamalahan na kapag ikaw ay nagsalita sa social media, i-trace yung account mo at kakasuhan ka ng cybercrime law na hindi ka naman nagsasalita ng hindi maganda. Ano bang pwede mong lakas loob na pwedeng gayahin din yung ginawa mo netong dito sa ating mga kababayan na mga nagbingi-bingihan sa nangyayari sa ating bayan? Go ahead. Unang-una ho, bago po iyan, ay ako ho ay magpasalamat muna sa Taiwan government at syempre sa Yunnan government dito kung saan lungsod ako. At saka, syempre, ito ho yung masasabi ko para sa ating mga kababayan, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na magreklamo. Huwag kayong, tanggalin nyo yan yung takot na nakabalot sa pagkatao nyo. Dahil tayo'y Pilipino, hindi tayo makikita ng pamahalaan kung tayo ay mananahimik.
Hanggang kailan ba tayong mananahimik? Kung nasasakal na, kung nagagapos na tayo, wag, isigaw nyo kung ano, at least tama lang. Wag lang tayong gumagawa ng mali o maling impormasyon o magbibigay ng maling impormasyon sa taong bayan. Basta may nakikita kayong mali, punahin nyo, isigaw nyo para maririnig sa pamahalaan, para malalaman nila na may kulang ang kanilang serbisyo para sa bayan at para sa taong bayan. Yun ho ay deserve natin dahil tayo ang nagluklok sa kanila, kaya sila nandyan. Niluklok natin sila para tayo ay pagsilbihan. Niluklok natin sila para magserbisyo sa bayan. Kaya huwag tayong matakot na magreklamo, na magsalita laban sa gobyerno basta nasa totoo at tama lang ang ating mga sinasabi. Huwag tayong gumagawa ng istorya na pwedeng ikakasira nila at pwedeng ikakasira sa ating pagkatao. Basta nasa tama tayo, ipaglaban natin ito. At syempre, kailangan dasal at tibay ng loob at paninindigan sa sariling prinsipyo. Kung ano yung sinasabi mo, yun na ay paninindigan mo. Meaning, hindi ka pwedeng magsasalita ng mali o fake news. Dahil yun ay hindi naaayon sa prinsipyo mo. Hindi mo pwedeng paninindigan yan dahil nagsisinungaling ka. Hindi yan tinatanggap sa prinsipyo ng isang tao. Kaya magsalita ka lang ng totoo. Magsalita ka lang ng tama laban sa gobyerno. Para maibigay nila ang kanilang kakulangan para sa bayan. Para maibalik nila sa taong bayan na dapat naman talaga ay para sa taong bayan. Kaya sila nandiyan. Kaya, kumbaga, tibay lang. Tibay ng loob at lakas ng loob at syempre, sa sariling prinsipyo. So, lagi kong sinasabi, buhay ko ang kapalit ng prinsipyo ko. Walang kinatatakutan. Yes. Okay, Ms. Lynn, well said. Maraming salamat sa panahon na binigay mo dito sa Mabuhay Regionet Japan. At mabuhay ka at lalo ka pang maging tularan ka rin sana ng mga kapwa nating Pilipino na marunong magsalita, may boses at hindi natatakot kung ano man yung kahaharapin. Ha? Pagbalain ka, Miss Lynn, mabuhay ang pamilya mo at mabuhay tayong mga Pilipino. Magandang gabi sa iyo. At mamaya... Salamat. Okay. Salamat. Ingat-ingat ka dyan. Nandito lang ang Mabuhay Radio at Japan para sa iba pang mga pagkakataon na magkwentuhan ulit tayo kung ano mga update dyan sa Taiwan. Kung ano man yung ating mga pag-usapan para sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Lynn. Magandang gabi. Salamat din ho. Salamat sa inyong taga-subaybay sa inyong programa. Magandang gabi. Mabuhay tayong lahat. Ayan, okay. Yan si Lynn. Napanggigan natin si Miss Elanel. Si Miss Elanel Ordidor. Sorry. Ordidor. Si Miss Lynn ay nandyan po siya yung controversial na caregiver ng Taiwan. At narinig po niya. Narinig po ninyo yung kanyang sinasabi na talaga naman dapat daw tayong maging matapang at hindi tayo dapat ay magbingi-bingihan o mga pipi sa mga nangyayari sa ating bayan, di ba? Yun dapat ang ating tularan natin si Lynn, talaga namang nagbigay sa atin ng inspirasyon ngayon. Anyway, bago magpaalam, basahin ko lang muna mga mensahe rito, mga kababayan. Ang sabi rito ni Ria Elian Santos, mabuhay po kayo, Miss Lynn, and God bless you. Ang sabi nitong kabayan natin. Si Lucy Escalado Aluhado, kung tatay mo nga, sabi niya, kung tatay mo nga ang magkamali, for example, murahin mo rin sabihan mo ng bad words nung sinabi niya, bad word yung sinabi niya. Ganun daw, murahin mo rin daw, yun ang sabi ni Leo Abelado Kada, sa Mabuhay Radio Japan, ko lang narinig na patas ang pamamahayag. Wow. Siyempre, dapat ang isang journalist ay patas yung kanyang pamamahayag. Huwag tayong kakampi dun sa mali at huwag nating sasang-ayunan yung
yung talagang nakikita natin mali. At kung tama yung pinaggagawa naman, puruhin natin, babaguhin natin yung pangalan kahit sino mga politikong nakaupo ngayon, di ba? Ganun po dapat tayo, ha? Sa sunod po ng mga pagkakataon, sana'y samahan niyo ulit kami dito sa Mabuhay Radio Net Japan, at hindi ko namin kayo tatanggihan. Nandito lang po kami para sa inyong mga hinaing at anumang mga concern na pwede niyong iparating po sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin ngayon, at pakinggan muna natin itong isang awitin bago ko tuluyang pansamantalang magpaalam. Ang sabi nga ni Noel Cabangon, dapat tayo isang mabuting Pilipino sa ating minamahal na bansang Pilipinas na ngayon talaga namang hindi matapos-tapos ang problema dahil nga dun sa COVID-19 pandemic. Kanyang mga lituntunin, tumatawid ako sa tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan, tila di nakikipag-unahan, at di ako masiga-siga sa lansangan. Nagbababa't nagsasakay ako sa tamang sakayan, di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada, humihinto ako pag ang ilaw ay pula, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kabaligiran, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay... Sa saliw ng awiting yan, ako'y pansamantalang magpapaalam dito sa Mabuhay Radio Network Japan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming programang Malayang Pamamahayag, Tabas ng Malayang Pamamahayag. Sa ngalan po ng aking may bahay na sila Chris Gracias, si Tristan, Engineer Tristan Estabilio, ako pong yung kaibigan na maasahan, lalong-lalo pa sa kagibitan. Ako po si Kuya Edmar Estabilio. At ang oras po dito sa Japan ay 28 minutes, makalipas po ang alas 11 ng gabi. Ingat-ingat po tayo kababayan, mabuhay pa tayong mga Pilipino. Mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan, pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan, di ko binubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan
bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang Pakabayan.